What's up guys? Ako to si Retry. Gawin lang natin ng konting tutorial yung champ na ginawa natin kanina. Actually, nung ginawa ko yung video, bali break time ko lang yun. So, talagang mabilisan lang yung paggawa ko ng build. Kasi medyo may idea naman ako sa champ. So, kinapa ko lang ng very light. Kasi ngayon nagpa-farm pa ako. Pero hihinto ko yan kasi yung dami nagme-message. Medyo nakakapagod reply na isa-isa. Okay. Bago tayo mag-start, ano muna tayo? Top up check muna. So, top up natin isang Radiant Pass. Malay mo, pumaldo tayo sa MVP, di ba? Then, meron tayong isang Bounty Pass. Okay? So, yan. Start tayo sa weapon. Weapon natin is itong Fist Dawn. Okay? So, yung build natin dyan is yung Fist. Then, maganda yung effect niya sa plus 15. Meron siyang additional na max SP. Okay? So, tingin ko plus 10. Ayan o, plus 10 is okay na eh. Kasi no longer a fixed cast time. So, plus 10, tingin ko goods na yun sa mga naka plus 10 dyan. Then, armor set natin is naka Tears Blessing tayo. Okay? Then, accessories. Meron tayong ring na 65. Shoutout sa medico nga. Thank you dito. Kahit 65 yan, malaking bagay yan. Kasi nasalpakan natin ng dalawang cards. Okay, then sa kabila, Nile Rose na 1 slot, level 85. Itong headgear, very common. Meron tayo lahat yan. So, same stats naman yan. So, punta naman tayo sa enchant. Trektahin na natin to guys. Sa enchant, check nyo lang dito yung mga pwede nating makuha. Either PB technique or superior P attack. Sa ano lang to PBE lang to. PBE focus tong build. Then, ito general stats. So, focus tayo sa P attack. Then, base stats. Pag nakakuha ka ng STR tsaka ng int, goods na yun. Okay? Dito naman tayo sa ating faceware. Enchant. So, check na lang dito. PBE technique. Ganun ulit. So, substats. Siguro for survivability. Focus ka na lang sa bit. Then, general stats. Targetin mo to as much as possible. Itong max SP na to. Kasi, since wala naman siyang P-attack sa general stats, hanapin mo na lang yung max SP. So, makakadagdag to sa damage ng asura mo. Okay? Next, ay ating mouthwear. So, go to enchant. Check natin dito. Ayan, PBE technique ulit. Then, since wala naman siyang STR or int dito, so, pwedeng bit na lang kunin mo. Then, sa general stats, ayan, focus ka dito sa max SP. Okay? Next natin ay armor. Enchant. Guys, hindi ko na sa inyo papakita yung enchant ko kasi ang papangit eh. So, dito tayo mag-check ng enchantment sa kung anong pwede nyong ma-achieve. Huwag dun sa meron sa karakter ko kasi mas madami pang igaganda yan. Eh, sabi ko nga 1 hour ko pa lang siya ginagawa. So, yun, max SP. Ganun pa rin, max SP tsaka bit. Then, PBE technique. Okay? Sa weapon. Enchant. Yan. Kunin nyo to, STR. Kung makakuha kayo ng STR int, goods yun. Kung puro STR, okay lang. Then, dito, physical attack. Hindi nyo kailangan ng M-attack Kasi baka iniisip nyo maglalagay kayo ng int, so tataas yung magic attack nyo. So, wala siyang silbi sa Azura. Ang kailangan lang doon is yung SP, hindi yung magic attack. Okay, so, ulit. Milibun. Ito lang targetin nyo itong Milibun. The rest hindi ko na masasuggest. So, dito lang. Milibun, then base stats, STR or int. Then general stats, itong P-attack. Okay? So, next natin, itong cloak. Enchant. So, check natin anong pinakamaganda dito. Huwag na kayo mag-focus dito.
Huwag na kayo mag-focus dyan sa third line na yan. Kung naka-roll kayo, siguro for PvP pwede, no? Pwede kong masuggest tong Vitality Boost. Pero kung focus lang talaga kayo na pataasan yung damage sa Asura, tapos more on PvE, okay, ang masasuggest ko, kung nakakuha naman kayo nito, okay lang. Tapos merong base stats na int, tapos merong general stats na max SP. All goods yun. Okay? Then sa shoes, ay enchant ko STR, pwede rin ganyan. Kasi wala rin akong gustong kunin dito eh. So either lumabas yung madaming STR, may lumabas na max SP, okay, pwede rin itong bit. So dun lang kayo mamili. The rest, pwede nyo naman kunin, depende sa trip nyo. Pero kung ako, siguro kung unang lalabas tong mga to, itong base stats or itong max SP na to, dun ako magpo-focus. Hindi ko na siya i-roll kasi napakahirap ng mura. Tama, sobrang kapos ako lagi. Then sa ring naman, kuha ka ng Milibun. Then pag binigyan ka ng physical attack, goods na yan. Kung hindi ka man bigyan nitong Agi or Dex, pabayaan mo na. Basta Milibun, then P-attack. Ayan, may P-attack siya, tsaka may P-attack percentage. Goods na to. M-attack, tandaan nyo lang ha, hindi kailangan nito. Okay? Hit, I think yung Azura, hindi ko sure kung nag-miss siya, pero kung may Prioni naman kayo. Alam ko na papari siya eh. So, pwedeng mag-Prioni na lang kayo. Ganun. So, accessories ulit, Milibun, then, general stats, P-attack, or P-attack percentage. So, dalawa lang yun, same lang sila. Dito naman, ano ba to? Itong costume. Ito, pwedeng PvE technique, pwedeng superior P-attack. Pwedeng PvP technique din. So, kung pang PvP nyo, di, syempre, pang PvP. Reroll nyo na lang, gawa kayo ng another, setup enchants, superior attack, or PvE technique. Then, sa base stats, pwedeng STR, tsaka int. Okay? Ito lang, dito kayo, tingnan nyo to, itong STR and int. Tapos, general stats, P-attack. So, since wala siyang max SP, ayan, kung bigyan kayo ng P-attack, okay na yan. Huwag kayo maghanap ng max SP sa wala. Dito nyo lang lagi i-check sa enchantment kung ano yung available na stats na pwedeng ibigay ng specific item. Okay, next, itong ating backwear. Enchant, punta lang kayo dito. Sa base stats, STR int. Okay. General stats, P-attack. Ignore depth. Pag ginapansin niya kasi may feather naman eh. Tsaka meron dun sa guild prayer something ba yun? Makuha nyo yun dun. PvE technique or superior P-attack. Okay, dun yung pukusan. Okay. Kasi kung gagayahin nyo yung build ko guys, wala naman talagang parehas na build tsaka wala namang perfect na build eh. So talagang mag-a-adjust kayo, mag-test kayo para makita nyo kung ano yung maganda. Tsaka malaman nyo. Pinakamaganda kasi balance. Okay, so okay na tayo sa enchants. Punta tayo sa stats. Stats, ang ginawa ko is pure STR tsaka int. Okay, ganun lang kasimple. So yun, sa first job, ang priority niya is blessing. Then increase Agi. Then lagyan natin yung Angelus. Ayan. Pwede rin tong teleport para tipid kayo sa flywing pag nag-MVP hunt kayo. So 40 out of 40. Then ito optional din to. Pwede nyo pababain yung level ng Angelus nyo. Tsaka ng Kyrie. Para dito. Pero kung meron naman yan yung priest, hindi sila na lang pa gamitin nyo. Nakatipid pa kayo sa skill points. Pero let's check kung may sasobra tayo mamaya. Okay? Dito naman sa second job, kailangan natin ng Call Spirits para ma-activate natin yung Critical Explosion. Level 5. At hindi natin kailangan ng triple attack. Okay? Ito, pang combo build, pang normal attack. Itong Iron Palm, kailangan natin yan. Siyempre, main damage natin, Azura Strike. Itong spiritual, recovery na to. Sa SP to eh. Kailangan natin siya level 5 para makuha natin yung tranquility sa second trance. Body relock. Hindi naman kailangan ng flee dito, hindi naman to ramdam. Okay.
So, okay na yun. So, meron pa tayong 9. So, meron pa tayong 9. So, ang gagawin natin, since meron pa tayong 9, lagyan na lang natin dito. 5. Then, pwede natin lagyan ng 4 to. Okay. Okay, ngayon may 40 pa tayo. Gawin natin, Zen. Dito na tayo sa second trance, 40. So, max. Level 5 na Zen, level 10 na Finger Offensive. Atong Fist Connect. Physical attack to, alam ko yun. Then, Tranquility. Gentle Touch para sa remove all status effects. Okay, so ayun lang yung priority mo dito. The rest, puro pang na to eh, pang normal attack, pang combo na siya. Then, may 4 pa tayo, di ba? Ang gawin natin sa 4, lagyan natin siya dito. So, at least kahit pa paano meron tayong, ayan. Meron tayong, level 8 na Signum Crucis. Hindi ko pa siya talaga natatry, pero let's see kung gagana. Then, Auto Skill. Auto Skill naman, so, lagyan natin yung Azura. Lagyan natin yung Critical Explosion, lagyan natin yung Zen. Ito guys, pag nag-Zen ka, automatic, makakapag-provide ka na ng 5 Call Spirits. Dito kasi alam ko pag Call Spirits, isa-isa lang to eh. Okay, so ito na lang. Ito lang lagay mo. Zen tsaka Azure Strike. Then dito, ayusin natin, medyo OC tayo. Okay. Sorry guys sa background ko, natutulog kasi yung aso ko lang sa milik. Then, Azure Strike para malagay sa first slot. Then, ganito ako gumawa. Body Relock, ano naman to? Nandun naman to sa skill slot natin. Automatic na siya doon. So, Angelus. Actually, ayan, Zen. Critical Explosion. Then, Tranquility. Para ma-avoid natin yung... Ay, sorry, Gentle Touch pala. Para kapag na-status tayo, Gentle Touch lang. Ay, din dito naman sa kabila. Azure Strike lang din ulit. Tapos, Kyrie. Lagyan natin to dito sa tabi niya. Okay. Then, Tranquility. May pwede pa tayong ilagay na skill. Para hindi tayo malito, siguro. Ito na lang, FO na lang. Ulit. Para magkamukha lang sila. Yan. Then, meron tayong Signum. Meron tayong Blessing. So, pwede pa tayo maglagay ng isa dito. Kayo na bahala kung anong trip nyo ilagay sa isa. Pero kasi masakit sa mata, lagyan ko na ng ruwak. Okay? So, yun yung nasa manual skill natin. Then, ito yung nasa auto. Okay, so move forward tayo. Next naman, Feather. Guys, hindi ko pa nababago to. So, galing talaga to ng Stalker. And kapag Shura ka, kailangan mo rin kahit papano ng int. Eh, di ba mayroong Feather na int? So, pwede mong palitan yung isa ng purple. Since PvE naman, okay, ang goal mo is makuha yung set bonus ng yan, PB stats. At least meron ka pa rin set bonus ng PB stats. 2 purple, tsaka 3 gold. Okay. Guys, hindi ako expert sa Feather. Kung ano yung siguro kung meron kayong mas magandang idea or kung may ma-search kayo na mas magandang tutorial, yun na lang kopyahin nyo. Tsaka hindi na ako gumawa ng ng PvE tsaka PvP setup. Iisa na yan. Parang hindi pa siya makatotohanan sa ngayon. Medyo casual, lang tayo, casual player lang. So yun, pause nyo na lang. Duel, Wisdom, Rune, Fortitude, Weapon, Mist, Intimidation, Relic, Omni, and Conqueror. Kung gusto nyo gayahin nyo. Pero kung piling nyo mali, huwag nyo gayahin, okay? What else? Mount. Punta tayo sa mount. Okay, punta tayo sa traits. Ang pinokusan ko dito is itong physical attack tsaka isang physical damage. Siguro nagtataka kayo dun sa mga bago. Sa mga bagong player. Sa mga bago lang alam ko naman madami magagaling na dyan ginagawa ko, nagro-roll lang ako. Tapos pag nakita ko lang silang maganda yung palitan nila. Kunyari let's say -1 to. Pero ito +5. Sinesave ko siya.
Para mabalance ko lang sila. Okay. Gusto ko pag nag 600 to, 600 na rin to eh. Tapos saka ko nababanatan yung iba. Pero may gumagawa ng tatlo yung magagaling sa math. Okay. Pero ako, ito lang kaya ng utak ko sa ngayon. So, ayun lang muna yung ginawa ko. Equips. Equips naman, ang nilevel up ko. Etong protector barding. Level 29 na yan. Pa-breakthrough na yan. Okay. So, tingin ko ano to eh. Plus, siguro magpa-plus 5 to. Kapag na level 30 ko na siya. Or pag na-breakthrough ko na siya. Then, ito pa nilagyan ko yung dexterity barding. 14 out of 14. Yan. Tataas pa to. Taas pa yan. And ito, level 19 din. Yan. PvP damage bonus. Tataas pa rin to kung ito yung kukunin nyo. So, more on PvP. Pasok din to. Okay. Or else, then, sa medals naman, itong Medal of Bravery, tsaka itong Medal of Heroism. Pet. Ito lang yung pet ko. Squid. Pero mali ito Pwede kayo mag-focus muna sa 4. Okay. Then, pag may 4 na kayo, kahit wag mo na kayo gumawa ng assist, sayang nga ito sayang yung 200 na shard. Gawa nyo, palibelin nyo muna sa Squid. Kasi si Squid, maganda yung upgrade niya pag tier 3. May additional 20% siya for 10 seconds. Taas yan 20%. Nakita nyo nung sa floor 1 ng video ko, diba, bago ako bumanat, nilabas ko muna to. Hindi nyo mapapansin nyo kasi mabilis, pero malaking factor yon. Okay. What else? Sa ano naman, Divine Armament Season. Yan. So, since naka PBE ako, ang pinokus ko is seasonal stats. Pero take note, kapag nagpi-PvP ako, nire-reset ko to tapos sinasagad ko dito sa permanent stats. Okay, palitan lang. Pag may war, permanent stats. Pag dungeon lang, seasonal stats. Okay. Monster research natin, pakita ko na lang din, level 16. So, gawin nyo rin to. Kung sa guild nyo merong mga event ng Bloody Branch, gawin nyo rin to kasi sayang. Maganda yung bigayan dito guys. Kita nyo naman Ito yung total niya sa gilid. Physical attack 2%, 10%, max SP, physical damage. Okay? Maganda bigayan dito. Kaya dapat ginagawa nyo rin yan. Okay? Ano pa? Ano pa tayo nang pwede? Okay, cards. Cards naman, cards. So, ang cards natin, cards natin sa headwear. Ito, meron tayong dalawang cramp card. Pero pwede kayo gumamit nito. Actually, kanina ko lang siya nakita. Search nyo na lang yung mga cards na mayroong int, base int, or STR. Pero mas okay para sa akin kung int yung kukunin nyo. Kasi para mag-balance siya, ang dami nyo nang nakukuha ang STR kasi. So, meron kayo pwedeng sa weapon, pwedeng sa enchants, pero ang hirap kumuha ng int. Okay? So, kung may makakuha kayong int, ayun na lang priority nyo. Ito, wala pa naman. Hanapan nyo na lang ng cards yan. Then, ayan, cards ng natin, weapon. Ito switching switching. So, mamaya naman yung weapon. Choco, pwede nyo rin palitan to. Hanap kayo ng STR or may int. Hindi ko kasi alam, wala akong masasuggest Hindi ko pa siya totally nababrowse. Okay? So, para lang matawid natin tong tutorial na to, bigyan ko lang kayo ng basic. Then, accessories, pwedeng mantis. Actually, mantis. Okay, maganda yung mantis. Kaya kung may kobold, kasi galing ako stalker, hindi ko pa napapalitan. Shoes, ML. Pwede nyo palitan yung wild rose kasi naka-agi pa yan. Okay. Dito naman, okay yung picky card. Or kung may papalit kayo na mas maganda na STR or int, okay siya. Okay, dito tayo magkakatalo sa weapon. Yan. Yung weapon ko, depende sa binabanatan ko yan guys.
Kita nyo tong preset ko. Ayan. Depende sa binabanatan ko. Kanina nagpa-farm ako, di ba? So, kay Hydra. Ino-overkill ko yun. Kasi gusto ko lagi makita yung, yung full capacity ng DPS natin. So, talagang, kahit nagpa-farm ako, ino-overkill ko yung, mga mobs. Sarap kaya sa mata, di ba? So, meron akong, ayan, large demon, large brute, insect, tapos meron akong pang PvP. Okay, so situational siya. So para sa akin, ang malakas na multiplier is size. After ng size, race, then last yung element. So let's say dito sa brute, large brute. O sige, dito na lang tayo sa formless para makatotohanan. So formless, meron tayong 2 mino. Kung may 3 mino ako, siguro itetest ko kung mas malakas ba yung 3 mino kaysa sa atong peko-peko. 25%. Formless, ito yung sa first floor ng ng NT. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya kung paano nag-work to. So, ulitin ko size, race, tapos element. Hindi ako kumukuha ng element kasi parang hindi ako satisfied sa niya. Sa output, sa damage output niya. So, ayun. Okay, next naman. So, yun, game. Ito na, nandito na tayo sa exciting part. Kapag Shura ka, or kapag Monk champion ka, medyo mahirap kapag solo player ka. So, either ang gagawin mo, hanap ka ng kaparty sa guild. Hanap ka ng kunyari, let's say may maging kaibigan kang priest. Kasi parehas naman kayo magbe-benefit di ba? Or kung may whitesmith, kung kaya naman ng PC mo, gawa ka ng alt na whitesmith, taga-buffs mo sa large. Kasi sa large, ito, tinuro ko to dun sa stalker ko, ayan 75% lang yung madidil mo na damage. So kung may 3 mobs dyan, kunyari let's say, small, medium, large. Tapos meron silang tagi 100 na HP. Pag binanatan mo medium, mapapatay mo yun kasi 100 bawas mo. Pag yung binanatan mo small, papatay mo rin siya. Pero yung large, ang papasok lang na damage sa kanya is 75%. Guys, sobrang daling paliwanag na nun. Pag di nyo pa naintindihan, ewan ko na lang. Okay? 75% lang yung papasok. So, kailangan nyo ng doon papasok si Whitesmith, yung weapon perfection niya. Okay? So, try natin ayun, yung unang option ko, gawa ka ng alt na taga-buff. Then, hanap ka ng tropang priest. So, kung ikaw yung champion, alam mo sa sarili mo na kaya mo wanitin yung NT, ang gawin mo, ikaw gumawa ng party. Okay, pag gawa mo ng party, ikaw mag-decide kung sino accept mo. Pag may na-accept kang priest, tanongin mo muna kung kaya nyo bang mag-lex. Kasi yung effect ng lex dito, hindi siya yung pag-lex, binanatan mo, mawawala. Ang effect ng lex dito, pag-lex, meron kayong 3 seconds para maka-hit ng double damage. So, kung 3 kayong Shura, okay, let's say may Shura party kayo, 3 kayo, pag-lex ng pare, binanatan yung 3, lahat ng double damage, papasok yun. Okay? So, ito, exciting part, try natin. Ano na to, damage test tayo. Okay? So, gawin natin, boss challenge, boss, tapos luck. Para hindi siya mamatay. Ito, exciting part na to guys. So, yun sabi ko nga kanina, ito yung original damage natin ng walang lex. Ako nga pala guys, yung Azura is neutral siya. Kaya ako naka-fire converter kanina. Para to dun sa mga mobs. Yung sa mga nasa paligid niya. Okay. Try natin self-buffs to tapos card natin, set natin so large formless. Check natin siya. Earth, large formless. So hindi naman natin mako-convert to. So disregard na natin yung earth, pero magpo-focus tayo sa large. Kaya tayo naka-mino, then kaya tayo naka peko-peko egg dahil formless siya. Okay? So ito yung damage natin kapag walang buffs. Pag self-buffs, I mean. Okay, so wait natin mag-buff si Squid para yan. Ilan yun? 6.73 M. Okay, ito yung pangit sa kanya, ito yung downside. Wala kayong magagamit na skill within
I think ilang segundo yun. So, ang gagawin mo, tranquility, yan, para mag-cooldown. I mean, para mag-regenerate ka ng mabilis. Okay? So, 6.73M. Let's start natin, Ngayon, ang gagawin ko naman, magpapabuffs ako sa Whitesmith. Whitesmith lang to, oops. Relax. Kabuhan na. So, Weapon Perfection. Okay. 6.73 yung damage natin kanina. This time, to try natin. Wait natin yung next na buffs ng ating skill. Okay. Okay. Bali, damage natin ngayon, 9.91M. Makita nyo yung difference? Diba? Kanina kasi 75% lang ng damage natin yung papasok sa kanya. This time, pasok na yung 100% na damage natin, which is 9.91M. Siguro kalahati na to ng buhay ng boss sa mismong floor. Okay. Then this time, dito na papasok yung tropa niyong priest. Kung sino man yan. Okay. So, pa-full buffs tayo. Itong power thrust, meron din tong dagdag na 4% physical attack or physical damage. Ano man yun. Pa-buffs tayo. Then this time, ilalex natin. Tapos magpapaband tayo sa pare. Okay, kita nyo yung pare ko. Yan. Ako din yan. Band. Tapos, i-auto natin yung lex. Wait lang auto ko lang tong lex. Ano ba? Yun. Yan, okay. Auto yung lex Hintayin natin mag-buff yung squid. Okay, pwede na. Okay, 26 million guys. Kita nyo yung damage. 26 million. So, kayang-kaya nyo bumuhat ng siguro 1 to 3F. Sorry, I mean 11 to 13F. Kasi yung 14F may kasama pa akong isang Shura nun Pansin nyo, unang banat ng Shura, nag 52% yung buhay ng boss. Tapos yung pangalawang banat ko, dun siya namatay. Okay? So, I think clear naman tayo dun, no? So, ganun din kapag pinalitan nyo yung boss, papalitan nyo na itong water. Ganun din, adjust nyo lang yung ano nyo, yung cards. Mananatili yung Mino, papalitan nyo lang ng Brute card na to. Sana yun? Itong Goblin. Ganun lang, lalaroin nyo lang yung ano nyo, yung cards. Then yung stats, balance. Okay. Tapos bonus, pwede kayo maglagay ng attack dito sa Imperium. Physical attack. Click nyo lang, confirm. Okay, kung meron pa kayong additional na question, message nyo lang ako. Magre-reply naman ako. Pero sana nasagot na yung mga tanong nyo dito. Okay, yun lang muna sa ngayon. Peace out.